Marshall Peak, Kabanata 4233. Magtatag ng isang lugar. Ang binanggit ni Old Bay ay agad na nalutas ang lahat ng mga tanong na naging palaisipan ni Yang Kai. Naramdaman niya na may kakaiba nang una niyang marinig ang tungkol sa sealed world na kilala bilang Blood Monster Cave Heaven. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang miniature universe na naiwan pagkatapos ng kamatayan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at naglalaman ng pamana at kayamanan ng master na iyon. Paano maaaring baliwalain ng sino man ang gayong nakakagulat na mga benepisyo? Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay magnanasa ng gayong kayamanan. Kung pinagnanasaan nila ang mga kayamanan na ito, bakit hindi napanatili ng Cave Heavens at Paradises ang matatag na kontrol sa Blood Monster Cave Heaven? Bakit nila pinayagan ang ibang mga cultivator na pumasok? Bakit nila pinahintulutan itong maging isang engranding kaganapan na kinasasangkutan ng buong 3,000 mundo? Hindi niya maisip ang sagot sa mga tanong na ito, kaya sa huli ay tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Hanggang sa sandaling ito ay nalaman niya ang katotohanan. Hindi sa ayaw ng Cave Heavens at Paradises, bagkus ay hindi nila kaya. Sa simula, ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay kakaunti at malayo sa pagitan, kaya, maaaring kontrolin ng ilang malalakas na puwersa ang mga pasukan at pigilan ang iba na makapasok. Tanging mga disipulo mula sa kani-kanilang great forces ang pipiliin para makapasok at tuklasin ang Blood Monster Cave Heaven. Sa kabaligtaran, paano mababantayan ng Cave Heavens and Paradises ang mga pasukan kung ang isa ay maaaring lumitaw saan man sa Blood Monster Territory? Dahil mismo sa kadahilan ng ito na ang mga third-class great forces, ang hindi gaanong kilalang mga organisasyon, at maging ang mga buhong na cultivator na kumikilos ng mag-isa ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Blood Monster Cave Heaven upang makibahagi sa mga benepisyo. Nagpatuloy si Old Bay. Ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay lalong nagiging hindi matatag. Minsan, ito ay walang iba kundi isang kislap ng liwanag kahit na ito ay lumilitaw sa harap ng iyong mga mata. Maaaring mawala ito sa hangin bago ka pa magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Kahit na hindi ito nawala, ang bawat pasukan ay maaari lamang payagan ang isang tao na pumasok bago ito tuluyang gumuho. Ang bawat pasukan ay maaari lamang payagan ang isang tao na makapasok. Natigilan si Yang Kai. Malumanay na tumanggo ang Old Bay. Tama. Dapat mo na ngayong maunawaan kung bakit binanggit ko dati na bagaman maraming cultivator ang dumagsa sa Blood Monster Territory, hindi marami ang aktwal na makakapasok sa Blood Monster Cave Heaven sa huli. Naliwanagan si Yang Kai. Ayon kay Old Bay, ang isa ay kailangang lumaban para makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Ang isang pasukan ay maaaring lumitaw sa harap ng ilang mga cultivator, ngunit ang pasukan na iyon ay maaaring suportahan lamang ang isang tao na dumaraan bago ito mawala. Ang natitira ay makatingin lamang ng walang magawa. Sa ganitong paraan, iilan lamang ang maaaring samantalahin ang pagkakataong makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Ang Old Bay ay huminga ng mahina. Sa tuwing magbubukas ang Blood Monster Cave Heaven, mahigit 1,000,000 cultivator ang nagtitipon sa Blood Monster Territory. Hindi, maaaring mayroong 10 milyon sa kanila. Kaya lang karamihan sa kanila ay pumupunta dito para sa wala. Sumang-ayon si Yang Kai sa mga salitang iyon. Sila rin ay nakarating na sa Blood Monster Territory, gayunpaman, may mga artifact na uri ng paglipad at mga cultivator na naghahabi sa kawalan sa lahat ng dako hanggat nakikita ng mata. Ang mga numero ay talagang walang dapat kutsain. Not to mention, ito lang ang mga nakikita niya. Marami pa doon na hindi niya makita. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyong ito ay laganap sa buong Blood Monster Territory sa ngayon. Matapos magmuni-muni sa katahimikan saglit, lumingon siya kay Lang Qingshan at sa iba pa. Kapag malapit na ang oras, dapat kang pumasok sa Small Sealed World. Maraming tao ang sumama sa kanya sa paglalakbay na ito. Isinasantabi ang katotohanang mayroong higit sa 30 tao sa grupo na sumunod sa kanya mula sa Great Cosmological Realm, kasama rin niya si Go Miao, pati na ang chef at ang accountant mula sa First Inn, sa paglalakbay na ito. Kung napakaraming tao ang maglalaban para sa isang pasukan bawat isa, hindi lahat sa kanila ay magiging matagumpay. Iba talaga kung dadalhin sila ni Yang Kai sa Small Sealed World at dalhin sila sa Blood Monster Cave Heaven kasama niya. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang makakuha ng isang pasukan para maging masaya ang lahat. Pagkatapos, kailangan lang niyang palabisin ang lahat sa Small Sealed World pagdating niya. Sa kanyang mga natamo sa Dao of Space, hindi magiging mahirap para kay Yang Kai na makakuha ng pasukan sa isang lugar sa malawak na Blood Monster Territory na ito. Sa partikular, dahil mayroong ilang 10,000 mga pasukan na nakakalat sa paligid. Iyon ang orihinal niyang plano,
ngunit sa kanyang pagtataka, nagkatinginan silang Qingshan at ang iba pa nang marinig nila ang mga salitang iyon at hindi agad nakasagot. Dahil dito, nagtataka siyang nagtanong. Ano ang mali? May sasabihin ka ba? Natawa ng awkward ang ahit na ulo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Master, gusto naming subukan ito sa aming sarili. Sa huling pagkakataon na sinundan ka namin sa Primordial Land, pinrotektahan mo kami sa buong panahon. Sa huli, makakapaghintay lang kami sa Small Sealed World nang hindi natutulungan si Master sa anumang paraan. Dahil nagpasya kaming sundan ka, dapat din naming gawin ang aming bahagi. Hindi kami mananatiling protektado sa ilalim ng iyong mga pakpak sa lahat ng oras. Naikuyong nilang Qingshan ang kanyang kamao. Master, may naintindihan ang subordinate na ito sa mga araw na ginugol niya sa Azure Arena. Ang isang tao ay maaari lamang umunlad ng mabilis sa pamamagitan ng pagdanas ng iba't ibang kahirapan. Ang isang nakakulong na bulaklak sa greenhouse ay hindi mabubuhay ng matagal kapag nahaharap sa isang tunay na bagyo. Sa hinaharap, nais naming magpatuloy sa paglilingkod sa ilalim mo sa lahat ng mga pagsubok, Master. Tumanggi kaming manatiling walang magawa at walang kakayahan. Mangyaring hayaan kaming kumilos ng nakapag-iisa sa Blood Monster Cave Heaven, Master. Kalmadong tiningnan niyang kay silang Qingshan bago lumingon sa iba. Parehas ba kayo ng opinyon? Naikuyom nila ang kanilang mga kamao at sabay-sabay na tumugon. Pahintulutan, Master. Hinaplos niya ang kanyang baba ng may pag-iisip at tumango. Ako ay lubos na nalulugod sa iyong mapaghangad na espiritu upang patuloy na mapabuti ang iyong sarili. Ito ay isang simpleng bagay kung nais mong sanayin ang iyong sarili. Kapag nakapasok na tayo sa Blood Monster Cave Heaven, maaari kang kumilos ng mag-isa. Pero bago iyon, sa tingin ko mas maganda kung isama kita. Mahigit sa 30 tao ay nangangahulugan din na kailangang maghanap ng higit sa 30 pasukan. Imposibleng magtagumpay silang lahat. Kung mag-isa silang lalaban para sa mga pasukan, tiyak na mabibigo ang ilan sa kanila. Bukod dito, malamang na marami sa kanila ang mabibigo. Ito ay isang bihirang pagkakataon, sayang naman kung hindi pa nila ito nasimulan. Ang iba ay walang pagtutol sa mungkahing ito, kaya, mabilis silang sumangayon. Nang maayos na ang kanilang talakayan, sinabi ng Lady Boss, "Tara na, kailangan nating makakuha ng pwesto. Magtatag ng isang lugar." Nagulat si Yang Kai sa mga salitang iyon ipinaliwanag ni Old Bai. May ilang araw pa bago magbukas ang Blood Monster Cave Heaven. Dahil maaga kaming dumating, makatuwiran na dapat kaming magukupa ng isang paborebleng lugar para sa aming sarili. Tumingin sa labas. Ang mga may ilang sukat ng lakas ay nag-claim ng malaking bahagi ng kawalan at pinipigilan ang iba na lumapit sa kanila. Ang lugar na iyon ay ang teritoryo na kanilang sinigurado para sa kanilang sarili. Kung may lalabas na pasukan sa loob ng kanilang teritoryo, magkakaroon sila ng kalamangan na bahagyang mas malapit sa target. Naunawaan kaagad ni Yang Kai. Ang Falling Lotus ay sumulong muli upang tumungo sa kailaliman ng kawalan upang makahanap ng isang angkop na lugar upang sakupin. Ang mga tao mula sa First Inn ay hindi maituturing na huli, ngunit mas maraming tao ang dumating bago sila. Matagal silang naghanap ngunit wala silang mahanap na angkop na posisyon. Kahit saan sila magpunta, maraming malalaking puwersa ang sumangkop na sa mga teritoryo na may iba't ibang hugis at sukat. Bilang karagdagan, ang Heaven Opening Realm Masters ay patuloy na nagpapatrolya sa mga gilid ng teritoryo upang itaboy ang iba pang mga cultivator na hindi sinasadyang natisod ng napakalapit. Nakita pa ni Yang Kai ang isang dambuhalang at nangingibabaw na palasyo na matayog sa kawalan mula sa malayo. Ang radius na 10,000 kilometro sa paligid ng palasyong iyon ay ganap na walang laman. Ang mga artifact at cultivator na dumarating at pumunta sa isang tuloy-tuloy na batis ay kailangang lumipad sa paligid ng napakalaking palasyo na nasa gitna ng kanilang landas. Hindi na kailangang sabihin, ang napakalaking palasyong iyon ay kabilang sa isang cave heaven o isang paraiso. Isang first-class na Great Force lamang ang kayang gumawa ng artifact na tulad niyan. Simbolo iyon ng kanilang pagkakakilanlan at katayuan. Sa pamamagitan ng paglalagay sa kahanga-hanga at marilag na artifact na ito sa walang bisa, lahat ay walang pagpipilian kundi magpakita ng paggalang sa kanila. Mayroong higit sa isang palasyo na katulad ng napakalaking palasyong ito na nakakalat sa paligid. Mayroong 36 na cave heavens at 72 paraiso sa 3,000 worlds, na umabot sa kabuuang 108 first-class great forces. Bawat isa sa mga great forces na ito ay magpapadala ng mga kinatawan pasulong sa tuwing magbubukas ang Blood Monster Cave Heaven. Higit pa rito, ipapadala ng bawat isa sa mga great forces na ito ang marami sa kanilang mga disipulo at ilalabas ang kanilang malalaking artifact na uri ng paglipad. Ang Falling Lotus ay medyo pambihira at sa sarili nito, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa mga artifact na iyon na kabilang sa first-class great forces.
Maraming mga artifact at cultivator na dumarating at umaalis. Tulad ng first in, lahat sila ay naghahanap ng isang madiskarteng ngunit hindi inaangkin na posisyon. Sa karamihan ng mga pangyayari, ang lahat ay medyo pinigilan. Nagkaroon ng unspoken rule ng first come, first served. Kung ang isang tiyak na lugar ay kinuha ng isang tao, pagkatapos ay ang iba ay lalampas sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad, palaging may mga taong gustong lumabag sa mga patakaran. Sila ay karaniwang naniniwala din na sila ay lubhang makapangyarihan, sa makatuwid. Ang mga away ay patuloy na sumiklab sa buong Blood Monster territory. Ito ay tunay na magulo. Habang naglalakbay ang Falling Lotus, nakita ni Yang Kai ang maraming labanan na nagaganap. Ang ilan ay maliliit na pag-aaway sa ilang mga disipulo sa Emperor Realm na umaatake sa isa't isa. May ilang laban din na pinaglabanan sa kani-kanilang buhay sa linya. Maging ang Heaven Opening Realm Masters na nangunguna sa mga grupo ay nahuli sa mga naturang laban. Ang mga divine abilities at secret technique ay namumulaklak sa lahat ng dako. Kasabay nito, lumipad ang dugo at mga naputol na paa sa lahat ng direksyon. Nakita rin ni Yang Kai ang mga sirang labi ng maraming artifact na mukhang walang mas masamang kalidad kaysa sa Falling Lotus. Napunta lang iyon para ipakita ang tindi ng mga laban na ito. Napakatindi na ng mga laban bago pa man mabuksan ang Blood Monster Cave Heaven, kaya anong uri ng sitwasyon ang magaganap kapag nagsimulang lumitaw ang mga pasukan. Ang iniisip pa lang niya ay kinilig na siya. Ang first in ay maaaring ituring na sikat at maimpluwensyang. Sa paglalakbay na ito lamang, mayroon silang Lady Boss at Yuhi, dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Old Bai, isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, at Go Ziyan, isang 3rd grade Heaven Opening Realm Master. May kabuuang 4 na Heaven Opening Realm Masters ang kasama nila. Gayunpaman, ang kanilang lineup ay mas mababa pa rin sa Cave Heavens at Paradises. Kaya naman, binigyan nila ng malawak na pwesto ang mga artifact ng palasyo na kabilang sa first-class forces. Sa kabila ng kalahating araw na paghahanap, hindi pa sila nakakahanap ng angkop na lugar. Nang si Yang Kai ay lihim na nagsisimulang mag-alala na baka wala silang mahanap na lugar, biglang nagunat ang Lady Boss ng isang kamay at itinuro ang gilid. Pumunta ka doon. Napasulyap si Yang Kai sa direksyong iyon at nakita ang isang malaking multi-story na barko na lumulutang sa kawalan. Maraming tao ang nakatayo sa deck ng barko. Napakalayo nila para makita niya kung sino ang mga taong iyon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang laki ng barko at ang lakas tao na ipinadala, malamang nakabilang ito sa isang malaking puwersa ng second class. Ang Lady Boss ay nagpaplano na mangagaw ng pwesto ng ibang tao. Tumalikod ang Falling Lotus at sumakay sa direksyong iyon. Mukhang napansin din ito ng mga cultivator sa barko. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga taong nakatayo sa kubyerta. Pagkatapos, medyo maraming tao ang lumukso sa hangin. Ang mga ilusyon na multo ng kani-kanilang miniature universe ay kumikislap at naglaho sa kanilang likuran, na nagpapahiwatig ng kanilang makapangyarihang pamana. Ang kanilang mga aksyon ay may pahiwatig ng babala sa kanila, na parang sinusubukang ibalik ang Falling Lotus sa harap ng mga paghihirap. Natural na hindi pinansin ng Lady Boss ang mga babalang iyon. Iyon ang matandang bastos. Biglang nagmura si Old Bai na may galit, na tila kinikilala ang pagkakakilanlan ng mga tao sa barko. Sabay-sabay, isang matandang lalaki sa barko ang nanguna at ipinakita ang buong lakas habang sumisigaw ng malakas. Sino ang pumupunta doon? Nandito na si Ling Chun-kyu ng Boundless Altar. Mangyaring umalis at pumunta sa ibang lugar. Ang Old Master na ito ay lubos na magpapasalamat. Salamat, ang iyong asno. Galit na umuungal si Old Bai. Pagkatapos, lumingon siya kay Lang Qingshan at sa iba pang nagmamaneho sa Falling Lotus. Pumunta kayo. Durugan mo ang matandang aso hanggang sa mamatay. Lumingon si Lang Qingshan kay Yang Kai na may nagtatanong na ekspresyon. Malumanay na tumanggaw si Yang Kai bilang tugon. Kanina lang niya iniisip ang sitwasyon. Ang Lady Boss ay hindi isang taong gumamit ng kanyang lakas para ay bully ang mahihina. Kaya, bakit siya biglang nagpasya na agawin ang teritoryo ng iba? Ngayon, nakatagpo pala siya ng isang kaaway. Ang Lady Boss at Boundless Altar ay palaging may sama ng loob sa isa't isa. Sa panahon ng pagsulong ni Old Bai sa Heaven Opening Realm, si Ling Chun-kyu ng Boundless Altar ay nakipagtulungan kay Shinji at sa iba pa upang makagambala sa proseso. Muntik nang isakripisyo ang buhay ni Old Bai. Ngayong malapit nang mabuksan ang Blood Monster Cave Heaven, isang malaking puwersa ng second class tulad ng Boundless Altar ang tiyak na lalahok para sa isang bahagi ng pie. Malamang na hindi nila akalain na ang kanilang presensya ay makikita ng Lady Boss. Kung si Ling Chun-kyu ay nanatiling nakatago sa headquarters ng Boundless Altar, maaaring walang magawa ang Lady Boss na itaas ang isang daliri laban sa kanya, gayunpaman,
nagkatagpo sila sa Blood Monster Territory, kaya napag-isip-isip na gusto niyang mag-higanti. Kasabay nito, magagawa rin nilang agawin ang lugar ng Boundless Altar para sa kanilang sarili. Martial Peak, Kabanata 4234. Pag-agaw. Tumigil ka, o hindi ka kami maawa. Ang Falling Lotus ay naglalabas ng agresibong hangin at halata kay Ling Chunkyu na ang mga bisitang ito ay walang magandang intensyon, kaya, agad siyang sumigaw ng babala. Sino ang makikinig sa kanyang mga salita? Ang bilis ng Falling Lotus ay hindi nabawasan kahit kaunti. Sa kabaligtaran, lalo itong bumilis pagkatapos lumapit sa isang tiyak na distansya. Ang grupo ng mga disipulong nakatayo sa deck ng barko ng Boundless Altar ay biglang namutla sa takot at mabilis na umatras. Ang ilan ay lumayo pa sa pagtatago sa mga cabin. Si Ling Chunkyu ay sobrang galit na ang kanyang ekspresyon ay naging asul pagkatapos ay pula sa galit. Nakipagpalitan siya ng tingin sa dalawa pang Heaven Opening Realm Masters sa tabi niya, pagkatapos, mabilis silang nakabuo ng isang set ng mga handsil. Ilang kanya nang biglang nakausli sa mga gilid ng barko, na nagdulot ng nakakatakot na enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng paligid. Ang mga nakakasilaw na sinag ng liwanag ay sumikat, na tumututok sa direksyon ng Falling Lotus. Ito na ang iyong huling babala. Kung matigas ang ulo mong tumanggi na makinig sa katwiran, huwag mong sisihin ang Old Master na ito sa pagiging walang awa. Nang makita na ang Falling Lotus ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagal, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumigaw. Sobra ka na. Ang buong barko ay yumanig sa isang malakas na boom at isang nakakasilaw na liwanag ang bumukas ng napakatalino. Kasabay nito, isang misteryosong sinag na kasing kapal ng katawan ng tao ang bumaril mula sa barko at mabilis na lumapit sa Falling Lotus. Ang kapangyarihan ng sinag ay lubhang nakakatakot. Tila kahit na ang kawalan ay hindi makayanan ang puwersa habang ang mga itim na marka ng pagkapaso ay nanunuot saan man ito dumaan. Ang Boundless Altar ay isang second-class great force. Hindi na kailangang sabihin, ang artifact ng barkong ito ay napakamahal din. Ito ay orihinal na ginawa bilang isang sandata para sa pagkubkob at pagpapabagsak sa mga kuta ng kaaway, kaya't ang kapangyarihan ng bawat kanyan ay may hahambing sa isang buong lakas na pag-atake mula sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Naramdaman ng lahat ng nasa loob ng Falling Lotus na pumuti ang kanilang paningin, na puno ng liwanag ng sinag. Nang malapit na nitong hampasin ang Falling Lotus, biglang lumitaw ang isang maputlang dilaw na light barrier. Tumama ang sinag sa light barrier ilang sandali pa. Ang liwanag na hadlang ay natusok sa loob ng napakatindi na ang pagbaluktot ay nakikita ng mata. Dahil sa napakalaking impact, napilitan ding bumaba ng husto ang Falling Lotus. Kasabay nito, ang mga figure ni Yang Kai at ng iba pa sa loob ng Falling Lotus ay marahas na itinapon pasulong. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Bumalik sa normal ang lahat sa susunod na sandali. Ang power cannon beam ay maaaring nakakatakot, ngunit ang Falling Lotus ay isa ring hindi pangkaraniwang artifact. Ang artifact na ito ay isang bagay na ginugol ng Flying Flower Boat ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang lumikha pagkatapos ng lahat. Maging ang Flying Flower Boat ay mayroon lamang isang ganoong artifact. Umikot ang napakalaking lotus habang pilit itong sumusulong laban sa bigat ng sinag ng kanyan. Sa barko, si Ling Chunkyu at ang iba pa ay mabilis na namutla sa nakita. Sila ay walang kaalam-alam tungkol sa mga pagkakakilanlan ng mga taong sakay ng lotus na umaasal sa gayong mabangis na paraan. Halos tila ang kabilang partido ay may malaking walang kamatayang sama ng loob laban sa Boundless Altar. Kinagat ni Ling Chunkyu ang kanyang mga ngipin at bumuo ng bagong hanay ng mga handsil, na nagresulta sa ilan pang mga putok na nagpaputok mula sa mga kanya ng barko na nakatutok sa Falling Lotus. Isang nakakasilaw na liwanag ang lubusang nilunod ang lotus habang ang mga talulot ng bulaklak nito ay naglipad-lipad at tila nagkawatak-watek. Marami sa mga alagad ng walang hangganang altar ang nakatayo sa kubyerta ng barko, na nagyelo sa pagkabigla ng ilang sandali. Pagkatapos nito, nagsimula silang magsaya habang palihim na iniisip ang kanilang sarili. Ang mga hanggal sa lotus na iyon ay talagang walang ingat. Bakit hindi sila umiwas sa harap ng napakalakas na pag-atake? Patay na ba sila sa utak? Katulad nito, lihim na nakahinga ng maluwag si Ling Chunkyu, ngunit ilang sandali pa, nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga Heaven Opening Realm Masters habang umuungal. Itaas ang mga kalasag. Bilisan mo at i-activate ang Defensive Grand Array. Tumangala si Ling Chunkyu at nakita niya na ang lotus na dapat sana ay putol-putol ay patuloy pa rin sa pag-charge sa kanila. Ang lumilipad na mga talulot ng bulaklak ay umiikot na parang mga talom na hindi masisira at naghihiwa sa walang laman. Ang mga tagay na nagmumula sa barko ay biglang tumigil at ang ekspresyon ni Ling Chunkyu ay nagbago din ng husto sa sandaling iyon.
Walang pag-aalinlangan, desperadong ibinuhos niya ang kanyang lakas para i-activate ang defensive grand array ng barko. Ang isang magaan na harang ay katatapos lamang na magkatotoo nang dumating ang mga talulot ng bulaklak. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon at ang liwanag ng defensive grand array ay mabilis na lumabo sa ilalim ng mabangis na barrage. Dahil sa mabilis na pagtugon, nabasag ang defensive grand array bago nito maabot ang rurok ng kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol. Mabilis na nagsara ang mga talulot ng bulaklak mula sa lahat ng direksyon, na ginagawang isang walang hanggan na domain ng pagpatay na sumasakop sa buong barko. Kotse. Ang deck ng barko ay nasira sa kalahati habang ang malalaking puwang ay lumitaw sa lahat ng panig ng barko, na hiniwa ng mga petals ng bulaklak. Walang humpay na umalangaw ang matinis na hiyawan dahil sa isang iglap ay maraming mga alagad ng Boundless Altar ang napatay. Namatay sila ng putol-putol ang kanilang mga katawan. Naramdaman ng tatlong Heaven Opening Realm Masters ng Boundless Altar na dumudugo ang kanilang mga puso sa nakita. Sinong Great Forces ang hindi nagpadala ng mga elite sa kanilang mga disipulo para sa kapakanan ng pagpasok sa Blood Monster Cave Heaven? Masasabing ang lahat ng mga cultivator na dumating sa Blood Monster Territory ay pinili sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga layer ng mahigpit na pagpili. Nang makapanaglaban sa lahat ng kanilang mga kasamahan, ang mga disipulong ito ay nakakuha ng mga kwalifikasyon upang lumahok sa ekspedisyong ito. Kinakatawan nila ang hinaharap na pag-asa ng buong sect. Binigyan ng sapat na panahon para lumago at umunlad, sila sana ay naging bahagi ng mga halijing sumusuporta sa mga Great Force sa hinaharap. Gayunpaman, ang Boundless Altar ay dumanas ng mabibigat na casualty bago pa man mabuksan ang Blood Monster Cave Heaven. Hindi lamang nabasag ang kanilang barko, ngunit marami sa kanilang mga piling alagad na sumama sa paglalakbay na ito ay namatay din o malubhang nasugatan. Hindi nakapagtataka na si Ling Chunqiu at ang iba pa ay nadurog ang puso. Ang higit na nagpalungkot kay Ling Chunqiu ay wala pa rin siyang ideya kung sino ang umaatake sa kanila, ngunit hindi nagtagal bago niya natuklasan ang mga pagkakakilanlan ng mga salarin. 3 figure ang lumabas mula sa Lotus. 2 sa kanila ay babae at ang natitira ay lalaki. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay nababalot ng isang kahanga-hangang aura. Binubuo sila ng 2 6th grade Heaven Opening Realm Master at isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Ang galit ng 3 Heaven Opening Realm Masters ng Boundless Altar ay naging malamig na takot sa isang iglap habang ang lamig ay dumaloy sa kanilang buong katawan. Mayroon din silang 3 Heaven Opening Realm Masters sa kanilang panig, kaya ang magkabilang panig ay may parehong numero, gayunpaman, ang kanilang mga grado ay hindi maihahambing sa kalaban. Bukod kay Ling Chunqiu, na nasa 5th Heaven Opening Realm, ang 2 pa ay nasa 4th grade lamang. Ang higit na ikinatakot ni Ling Chunqiu ay nakilala niya ang lahat ng mga tao na nagpakita pa lang. Lan Yuruo, ang kanyang boses ay tuyo at ang kanyang titig ay takot. Napabulalas ang katabi niya. Ano, yung galing sa first in. Sumigaw siya, tumakbo. Habang nagsasalita, mabilis niyang pinaikot ang nasirang barko at tumakas. Sa kabilang banda, ang Lady Boss at ang iba pa ay humabol sa kanya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Galit na umungal ang old bay. Matandang aso, hahabulin kita at sisirain ang bangkay mo sa 10,000 piraso kahit na tumakas ka sa dulo ng universo. Ang awayan na nabuo mula noong sinubukan ni Ling Chunqiu na wakasan ang kanyang Grand Dao ay masasabing ganap na hindi mapagkakasundo. Paano niya may iligtas ang buhay ni Ling Chunqiu nang napakadali ngayong nakilala niya ang huli dito? 3 batis ng liwanag ang humabol sa barko sa di kalayuan. Sa panahon ng pagtugis, ang Lady Boss at ang iba pa ay marahas na sumalakay. Napakabangis ng kanilang mga pag-atake na walang tigil na kumikislap ang mga ilaw ng barko ng Boundless Altar. Kahit saan sila magpunta, ang mga dumadaan sa kanilang paligid ay nagmamadaling lumipat sa gilid para iwasan sila. Sa loob ng Falling Lotus, nagkatinginan si Yang Kai at ang iba pa at bamantong hininga. Wala silang naitulong sa isang labanan ng ganoong kadakilaan. Kahit na maabutin nila ang Lady Boss at ang iba pa, makakasagabal lang sila. Kaya naman, nanatili lang sila sa kinaroroonan nila. Nagkataon na ang mga tao mula sa Boundless Altar ay tumakas, kaya ang malaking bakanteng lugar na ito ay naging lupain ng walang tao. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang lugar na ito ay malapit ng sakupin ng ibang tao kung hahabulin nila ang Lady Boss at ang iba pa. Wala na silang mapupuntahan muli sa oras na bumalik sila. Makalipas ang 1 oras, 3 agos ng liwanag ang dumating mula sa malayo at dumapo sa Lotus. Ito ay ang Lady Boss at ang iba pa. Lumabas si Yang Kai para tingnan ang sitwasyon. Ang 3 sa kanila ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pinsala, na hindi nakakagulat na isinasaalang-alang kung gaano sila kalakas.
Gaano man kahirap lumaban si Ling Chunkyu at ang iba pa, wala silang magagawa laban sa Lady Boss at sa iba pa. Bagaman taliwas sa mga inaasahan, si Old Bai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mukhang nalulumbay. Anong nangyari? Nabigo ka bang maabutin sila? Lumapit si Yang Kai at nagtanong sa mahinang boses. Hindi pwede yon. Ang barko ng walang hangganang altar ay halos mapunit. Sa lakas ng Lady Boss at ng iba pa, paano sila mabibigo na makahabol sa kalaban? Wala kaming problema sa paghabol sa kanila, ngunit hindi namin mapatay ang matandang aso na iyon. Naikuyom ng Old Bai ang kanyang mga kamao nang napakalakas na ang kanyang mga buko ay pumutok ng malakas. Bakit? Nagsalubong ang kilay ni Yang Kai. Bumungis-ngis ang Old Bai sa nagngangalit na mga ngipin. May nagprotekta sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Ang Boundless Altar ay isang second-class Great Force. Ang tanging makakapagprotekta sa kanila ay ang Cave Heavens at Paradises. Kung ang Cave Heavens at Paradises ay nagpasya na makialam sa bagay na ito, kung gayon hindi nakakagulat na ang Lady Boss at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Bata, kung makikilala mo ang sino man sa mga alagad ng Boundless Altar kapag pumasok ka sa Blood Monster Cave Heaven, tulungan mo akong patayin sila. Lumingon si Old Bai upang tumingin kay Yang Kai na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ni Old Bai. Sigurado ka. Isang bagay kung wala akong makikilala sa kanila, ngunit kung makatagpo ako ng alinman sa kanila, tiyak na tutulungan kitang mailabas ang iyong galit. Noon lang bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Old Bai. Ang napakalaking lotus ay tahimik na nakatayo sa kawalan. Ang Lady Boss at ang iba pa ay nakatayo sa ibabaw ng mga talulot ng bulaklak, tahimik na nagpapakita ng kanilang lakas. Dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Master at isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring ituring na isang napakarangyang line-up. Walang sino man ang nangahas na lapitan at haplasan ang mga bigo't ng tigre nang walang suporta ng isang High Grade Heaven Opening Realm Master. Para sa kadahilan ng iyon, kahit na ang mga cultivator ng iba pang Great Forces ay aalis pagkatapos na sumulyap sa malayo kapag dumadaan. Para sa isang oras, ang lahat ay payapa. Ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay hindi pa lumilitaw sa ngayon. Sa kabutihang palad, ang Lady Boss ay may malawak na hanay ng mga koneksyon, kaya pagkatapos magtanong sa paligid, natukoy nila na ang Blood Monster Cave Heaven ay magbubukas sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, ang buong Blood Monster Territory ay maaaring maging isang larangan ng digmaan kung saan magaganap ang isang matinding pakikibaka sa pagitan ng dalawang magkatugmang kalaban. Walang magawa si Yang Kai, kaya naman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at napanatili ang kanyang lakas. Sinikap niyang makapasok sa Blood Monster Cave Heaven sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Lumipas ang isa pang araw at wala pa ring senyales ng pagbukas ng Blood Monster Cave Heaven, kaya ang buong Blood Monster Territory ay patuloy na nananatiling kalmado. Biglang nagmumuni-muni si Yang Kai nang bigla niyang narinig ang mahinang pag-ungol ni Old Bai. Ano ang pinaplano nila? Bakit sila papalapit sa atin? Binuksan niya ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salitang iyon at tumingin sa direksyon ng tingin ni Old Bai. Dahil sa nakita niya, napakunot ang noo niya nang hindi sinasadya. Iyon ay dahil ang isang malaking palasyo ay nagmamadali sa kawalan sa direksyong ito. Bukod dito, hindi ito nagpapakita ng senyales ng paglihis o pagbagal. Nandito ba sila para agawin ang ating teritoryo? Mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay nakuha sa pamamagitan ng pag-agaw sa teritoryo mula sa Boundless Altar. Sinong makakaalam na mabilis silang tatama sa karma? Isang araw lang ang lumipas at may iba nang nakatingin sa lugar na ito. Hindi banggitin, ang pag-atake ay nagmumula sa isang first class na mahusay na puwersa. Ang gayong napakalaking palasyo ay hindi isang bagay na maaaring pinuhin ng malaking puwersa ng second class. Tanging ang Cave Heavens at Paradises lamang ang may sapat na kapital upang makagawa ng isang artifact na ganoong sukat. Mataimtim na tumango ang Old Bai. Malamang iyon na. Lalong sumimangot si Yang Kai. Aling Great Force iyon? Bakit nila tayo pinupuntirya? Wala itong kabuluhan. Napakalaki ng Blood Monster Territory, kaya kahit na may mga tao sa lahat ng dako, ang bawat partido ay gumawa ng malinaw na mga hangganan sa paligid ng kanilang mga teritoryo. Bilang karagdagan, napakadali para sa isang first-grade Great Force na sakupin ang isang teritoryo gamit ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang ruta ng palasyo ay tila nagpapahiwatig na ito ay dumiretso sa direksyong ito. Sa madaling salita, darating ito dahil nakikilala nito ang first in. Sa ibabaw ng lotus flower petals, tumayo ang Lady Boss at dahan-daang sinabi. Ito ang 5 Elements Palace ng Zuan Yuan Cave Heaven. Halata na nakilala niya ang pinagmulan ng palasyong iyon. Lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon, nakaramdam ng labis na pagkagulat.
Pag-aari ito ng Zuan Yuan Cave Heaven. Ang may-ari sa likod ng First Inn ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Sa ganitong paraan, masasabi rin na ang malaking puwersa sa likod ng First Inn ay ang Zuan Yuan Cave Heaven. Dahil ang First Inn ay kabilang sa Zuan Yuan Cave Heaven, kung gayon maaari silang ituring na mga miyembro ng parehong pamilya. Bakit sila pumunta dito? Habang si Yang Kai ay nalilito sa kanyang pagkalito, ang Lady Boss ay naglabas ng isang butil ng komunikasyon at ibinuhos ang kanyang divine sense dito na tila siya ay nakikipag-ugnayan sa isang tao. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin si Senior Brother Guo. Si Senior Brother Guo ay isang taong nakilala ni Yang Kai sa Star City ng Thousand Birds Territory. At daloy ng Loika, makatuwiran na lalabas din siya sa Blood Monster Territory kung paano siya lumitaw sa Star City noon. Malamang na sinusubukan ng Lady Boss na makipag-ugnayan sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 4235. Mga tao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ilang sandali pa, nagdilim ang ekspresyon ng Lady Boss. Halatang hindi naging maayos ang kanyang pagtatangka sa komunikasyon. Sa sandaling ito, ang napakalaking palasyo ay dumating sa harap nila at huminto. Tumangala si Yang Kai, nakaramdam ng pagkagulat. Sa pagtingin pa lang niya sa malayo, masasabi niyang napakalaki ng palasyo. Ganun pa man, hanggang sa nasa harapan na niya ito ay napagtanto niya na isa pala itong higanteng pag-iral. Ang Falling Lotus ay tiyak na hindi maliit at kayang tumanggap ng ilang dosina hanggang ilang daang tao nang hindi nakakaramdam ng kahit kaunting siksikan. Gayunpaman, ang Falling Lotus ay mukhang isang maliit na talon ng damo na nakatayo sa tabi ng isang malaking puno kung ihahambing sa artifact ng palasyo ng Zuan Yuan Cave Heaven. Ang palasyo ay hindi bababa sa 10 beses ang laki ng Falling Lotus. Ang malaking anino nito ay bumungad sa Falling Lotus, na naglalabas ng isang uri ng madilim na hangin. Ang isang plaque sa harap ng pangunahing tarangkahan ng palasyo ay may nakalagay na mga salitang Five Elements Palace. Ang mga tauhan ay kumikinang ng maliwanag sa maningning na gintong liwanag. 3 tao ang magkatabi sa baitang sa harapan ng Five Elements Palace. Binubuo sila ng 2 lalaki at isang babae. Bukod dito, isa sa kanila ay si Senior Brother Guo na minsang nakilala ni Yang Kai sa auction house. Sa sandaling ito, pinisil ni Senior Brother Guo ang isang nahihiyang ngiti sa Lady Boss. May halong bahagya ng walang magawa ang ngiti niya. Bukod kay Senior Brother Guo, may isang tuyong matandang lalaki. Mailalarawan lamang siyang payat at lantang mukha, halos parang patpat na kawayan. Ang kanyang mga robe ay lumipad sa paligid niya ng maingay. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit, ngunit siya ay may kahanga-hangang ugali. Sa kabilang banda, ang babae ay lubhang kaakit-akit. Siya ay maliit at may katanji tanging katangian. Mayroon din siyang pares ng peach blossom eyes na umaapaw sa mapang-akit na alindog. Hindi matukoy ni Yang Kai ang pagtatanim ng 3 taong ito. Ang alam niya lang na si Senior Brother Guo ay kapantay ng Lady Boss sa mga tuntunin ng lakas. Sa madaling salita, si Senior Brother Guo ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, tila hindi siya ang namamahala sa kasalukuyang contingent ng Zuan Yuan Cave Heaven. Iyon ay dahil kapwa siya at ang kaakit-akit na babae ay nakatayo kalahating hakbang sa likod ng matandang lalaki. Sa ganoong kapansin-pansing posisyon, makikita na ang katayuan ng matandang lalaki na ito sa Zuan Yuan Cave Heaven ay mas mataas kaysa kay Senior Brother Guo at sa kaakit-akit na babae. Nagulat si Yang Kai. Si Senior Brother Guo ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Hindi kaya nasa 7th grade ang matandang lalaki. Gayunpaman, hindi iyon makatuwiran. Ang Blood Monster Cave Heaven ay talagang napakahalaga at isang engranding kaganapan na kinasasangkutan ng buong 3,000 mundo. Halos lahat ng Great Forces ay lalahok sa kaganapang ito. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay walang pagbubukod. Gayunpaman, ang High Grade Heaven Opening Realm Masters ay nagtataglay ng mga marangal na katayuan, kaya paano nila maaaring abalahin ang kanilang sarili sa isang bagay na tulad nito? Kailangang sabihin na ang insidente na kinasasangkutan ng Golden Crow Divine Palace ay naglabas lamang ng ilang High Grade Heaven Opening Realm Masters dahil isang 8th grade resources ang sangkot. Habang nagdududa si Yang Kai, yumoko ang Lady Boss. Binati nila Nuro ng First Inn si Elder Chu. Pagkatapos, bahagya siyang tumango sa kaakit-akit na babae. Junior Sister Han. Para naman kay Senior Brother Guo, hindi niya ito pinansin. Binalika ni Junior Sister Han ang pagbati ng may mahinang boses. Senior Sister Lan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Old Bai at Yuhi ng may interes. Sa partikular, pinagmasdan niyang mabuti si Yuhi. Tumango ang Lady Boss at sumulyap kay Elder Chu. Malapit nang bumukas ang Blood Monster Cave Heaven. Bakit ka pumunta rito, Elder Chu? Si Elder Chu ay may tuyo na hitsura, at ang kanyang boses ay kasing tuyo ng kanyang hitsura.
Parang hindi pa siya nakainom ng kahit isang patak ng tubig sa buong buhay niya. Sigurado ka bang hindi mo alam kung bakit nandito ang Old Master? Bakit mo itatanong kung nasa iyo na ang sagot? Mahina niyang sinabi. Pakipaliwanagan ako, Elder. Bahagyang umubo si Senior Brother Go sa kanyang kamao at sinabing, ganito, Junior Sister Lan. Sigurado akong alam mo kung gaano kalayo ang main sect dito. Bagamat kinalkula ni Elder Chu at ng iba pa ang oras ng pag-alis at dapat ay nakarating na sila sa Blood Monster Territory kalahating buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng ilang problema sa kalsada. Dahil doon, ngayon lang sila nakarating, na medyo huli na. Kaya, pinasadahan siya nito ng tingin. Napakamot siya ng ulo. Masyadong late na kami dumating, kaya hindi na kami makahanap ng angkop na lokasyon. Napakaraming tao ang naakit ng Blood Monster Cave Heaven. Sa kasalukuyan, ang buong Blood Monster Territory ay siksikan sa mga tao. Pinisil niya ang kanyang manggas at ngumuso. At, anong kinalaman niyan sa akin? Tumawa si Senior Brother Go sa kahihiyan. Nang may sasabihin pa sana si Senior Brother Go, biglang itinaas ni Elder Chu ang kanyang kamay mula sa kinatatayuan niya para pigilan siya sa pagsasalita. Tumingin siya sa Lady Boss habang nagsasalita. Hindi mag-aaksaya ng oras ang Old Master na ito sa iyo. Magkaroon tayo ng tapat na talakayan. Ang pangunahing sekta ay hindi makahanap ng angkop na lokasyon, kaya ang Old Master na ito ay nais na ibigay mo ang lugar na ito upang maging base ng pangunahing sekta. Agad na nawala ang galit ni Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon. Bakit? Bagamat ang teritoryong ito ay isang bagay na ninakaw din ng Lady Boss at ng iba pa, may wastong dahilan para sa kanilang mga aksyon. Maging ang Lady Boss o Old Bai, pareho silang may matinding sama ng loob sa Boundless Altar, ang dating mayari ng lugar na ito. Kung hindi dahil doon, hindi sana inabuso ng Lady Boss at ng iba pa ang kanilang lakas para agawin ang kabilang partido ng kanilang teritoryo. Dumaan sila sa maraming lugar na maaagaw sana nila sa daan, ngunit hindi sinasadyang inatake ng Lady Boss at ng iba pa ang sinuman hanggang sa puntong iyon. Magkagayunman, ang matandang lalaking ito na may apelyidong Chu ay humihiling sa First Inn na talikuran ang lugar nito ng basta-basta. Hindi ba iyon malinaw na senyales na ang kanyang intensyon ay guluhin sila? Higit pa rito, ang matandang lalaki na may apelyidong Chu ay nagpapanatili ng isang mapagmataas na saloobin at isang hindi mapag-aalinlanganan na tono sa buong pag-uusap. Parang may utang sa kanya ang iba ng 1,000,000 heaven opening pills. Ito ay lubhang nakakainis. Hindi maiwasan ni Yang Kai na alalahanin ang binanggit ni Senior Brother Go sa exchange meeting. Mayroon ding mga tao na hindi pabor sa Lady Boss sa Zuan Yuan Cave Heaven. Mukhang isa si Elder Chu sa mga taong ito. Bumagsak din ang ekspresyon ng Old Bai nang marinig ang mga salitang iyon. Samantala, kalmadong sinulyapan ni Elder Chu si Yang Kai ngunit hindi nag-abala na tumugon sa kanya. Sa kanyang opinyon, malamang na naramdaman niya na hindi na niya kailangang magpaliwanag ng kahit ano sa isang Emperor Realm Jr. na may katayuan. Paimpol niyang sinulyapan ang Lady Boss at binigyan siya ng invisible pressure. Ang Lady Boss ay halatang medyo naiinis, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Bagaman maraming tao sa Blood Monster Territory sa ngayon, hindi dapat maging problema para sa iyo na makakuha ng teritoryo na may lakas at prestihiyo. Hindi ba, Elder Chu? Bakit mo ako partikular na pinupuntirya? Walang pakialam na sumagot si Elder Chu. Totoo iyan. Napakadali para sa Old Master na ito na sakupin ang isang teritoryo kung gusto niya. Naniniwala ako na walang maglalakas loob na hindi magbigay ng mukha sa pangunahing sekta, gayunpaman, hindi ba masisira ang pangunahing sekta bilang isang nilalang na inaabuso ang lakas nito para ay bully ang mahihina kung gagawin iyon ng Old Master? Siguradong magreresulta iyon sa pagkasira ng reputasyon ng pangunahing sekta. Hindi iyon kanais-nais. Hindi kanais-nais. Galit na galit si Yang Kai. Ang pag-agaw sa teritoryo ng ibang tao ay isang pag-abuso sa iyong lakas at pang-aapi sa mahihina, kaya ang sarili mo ang pinuntirya mo. Para sa kapakanan ng isang bagay tulad ng reputasyon, maaari mong masira ang interes ng isa sa iyong sarili. Anong klaseng loika yan? Parehong nakasimangot sina Elder Chu at Senior Brother Go at binigyan ng hindi nasisiyahang tingin si Yang Kai. Sa kabilang banda, isang kabataang lalaki na nakatayo sa likod ni Elder Chu ay agad na lumukso at pinagalitan si Yang Kai nang walang bahid ng pagiging magalang. Nagsasalita ang mga elder. Ang lakas ng loob ng isang Emperor Realm Jr. na hamarang sa kanila sa iyong kalokohan. Ang binatang ito ay nakatayo sa likod ni Elder Chu nang hindi nagsasalita sa buong oras na ito, ngunit mayroon siyang pambihirang pakikitungo. Madaling sabihin na marahil siya ay isa sa mga elite na disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven. 2 beses nang nagambala si Yang Kai. Dahil sa katayuan ni Elder Chu, hindi maginhawa para sa kanya na magsabi ng kahit ano.
Sa paghahambing, ang binatang ito ay hindi nakatali sa gayong mga pag-aalinlangan. Sumulyap si Yang Kai sa gilid ng binata at ikinulong ang kanyang mga labi. Sa matapang na pananalita, iniisip ko kung sinong high-grade Heaven Opening Realm Master iyon. Ito ay lumabas na walang iba kundi isang Emperor Realm Jr. Malamig na ngumuso ang binata na may hitsura ng pang-aalipusta. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga cultivator ng Emperor Realm. Bagamat ikaw at ako ay Emperor Realm Master sa ngayon, nakatadhana akong tumayo sa itaas ng mga ulap sa hinaharap habang ikaw ay nakatakdang maglubog sa putikan. Mababa ang tingin ko sa iyo mula sa itaas. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring magsalita sa akin sa ganoong paraan. Ngumisi si Yang Kai. Kung gayon, mas mabuting simulan mo ng magdasal para hindi mo na ako makilala sa Blood Monster Cave Heaven, kung hindi, bugbugin kita ng husto na para kang ulo ng baboy. Humagalpak ng tawa ang binata. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ako ng ganyang kabaliw Junior. Tingnan natin kung makapasok ka pa sa Blood Monster Cave Heaven sa unang lugar. Sino ang nakakaalam? Baka hindi ka na makakuha ng pagkakataon. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ka makapasok sa Blood Monster Cave Heaven, magagawa ko. Ang dalawang Emperor Realm Cultivator ay nagtatalo sa harap ng isang grupo ng Mid-Grade Heaven Opening Realm Masters. Isa pa, wala sa kanila ang handang umatras. Ito ay medyo kakaibang tanawin. Hindi na nakatiis na makinig pa si Senior Brother Go kaya nakangising tumingin siya sa Lady Boss. Junior Sister, mangyaring pagsabihan ang iyong mga tao. Mahinahong sumagot ang Lady Boss. Senior Brother, bakit hindi mo muna pagsabihan ang iyong mga tao? Nagsalita si Elder Chu. Bakit ang ingay ninyong lahat? Itigil mo na ang kalokohang ito. Ang kanyang ekspresyon na laging nananatiling tahimik gaya ng isang sinaunang balon ay may bahid ng galit. Pinandilatan niya ang Lady Boss. Wala kasing madaming tao ang first in sa simula pa lamang. Bakit kailangan mong sakupin ang ganoon kalaking teritoryo? Maraming tao mula sa pangunahing sekta ang dumating sa paglalakbay na ito. Sa kasamaang palad, dumating kami ng medyo mas huli kaysa sa inaasahan. Maaaring magbukas ang Blood Monster Cave Heaven anumang oras, kaya walang oras para maghanap ng ibang lugar. Kung nagpapasalamat ka pa rin sa kabutihang ipinakita sa iyo ng pangunahing sekta, dapat ay handa kang magsakripisyo para sa pangunahing sekta. Malamig ang boses ng Lady Boss habang sumagot. Mabait sa akin ang matanda. Ano ang kinalaman niyan sa Zuan Yuan Cave Heaven? Naiiritang sambit ni Elder Chu. Ang matandang tinutukoy mo ay isa sa mga elder ng Zuan Yuan Cave Heaven. Aminin mo man o hindi, natanggap mo ang kabaitan ng pangunahing sekta. Wishful thinking mo lang yan. Ngumisi siya. Tsaka sinong nagsabing walang masyadong tao sa first in? Natural na mayroon tayong sariling mga dahilan para sakupin ang ganoong kalaking teritoryo. Ano ang mangyayari sa mga taong nasa ilalim ko kung ibibigay ko sa iyo ang teritoryong ito? Iminumungkahi ko na magmadali ka at humanap ng ibang lugar habang may oras ka pa. Sino ang nakakaalam? Maaaring makahanap ka ng hindi na-claim na lugar. Pero, huli na talaga kung maghihintay ka pa. Ang kanyang ekspresyon ay kasing pangit ng maaaring. Pinipilit mo bang gawin ito? Humakbang si Senior Brother Go. Pakiusap, itigil ang pagtatalo. Tingnan mo ito, mayroon akong isang mungkahi. Hindi rin kailangang isuko ng first in ang teritoryong ito. Bakit hindi natin pareho ang lugar na ito? Medyo malaki ang teritoryong ito kaya kapag nagbukas ang Blood Monster Cave Heaven, malamang na maraming pasukan ang lalabas dito. Sa oras na iyon, maaari nating hayaan ang mga maliliit na makipagkompetensya para sa mga pasukan sa kanilang sariling lakas. Sa ganoong paraan, hindi sila magkakaroon ng anumang mga reklamo kahit na nabigo silang samantalahin ang pagkakataon. Imposible. Tahimik na tumanggi ang Lady Boss. Ito ang teritoryong nakuha ng first in. Nabanggit ni Yang Kai kanina na maaari niyang dalhin ang lahat sa Blood Monster Cave Heaven kasama niya sa pamamagitan ng paggamit ng Sealed World Bid, kaya kailangan lang nilang lumaban para sa isang pasukan. Gayunpaman, hindi niya kayang lunukan ang inis na ito. Bakit siya dapat makibahagi sa Zuan Yuan Cave Heaven? Wala siyang masasabi kung ang matanda mismo ang lumapit, gayunpaman, palaging minamaliit siya ni Elder Chu. Wala siyang dahilan upang gawing madali ang mga bagay para sa matandang ito. Mabuti. Taliwas sa inaasahan, tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon kasabay ng pagtanggi niya. Lumingon siya para tumingin sa direksyong iyon at nakita niya si Yang Kai na palihim na commandant sa kanya. Nag-alinlangan si Senior Brother Go. Junior Sister, mabibilang ba ang mga salita ng batang ito? Kailangan mo bang pag-usapan muna ito? Malamig ang ekspresyon niya habang nagmumuni-muni sa katahimikan saglit. Pagkatapos, tumanggo siya, dahil pumayag siya. Hahayaan ko siyang magdesisyon. Ngunit, magkakasundo kami tungkol dito ng maaga.
Kung sino man ang manggahas na mamagitin kapag nakikipagkompetensya sila para sa mga pasukan, kung gayon huwag sisihin ang Great Auntie na ito na gumanti. Martial Peak, Kabanata 4236. Yin Xinjiao. Tumawa si Senior Brother Guo. Ang mga bagay sa pagitan ng mga bata ay dapat ipaubaya sa kanila. Bilang seniors, sapat na kung babantayan lang natin sila. Ano sa palagay mo, Senior Brother Chu? Malamig na antong hininga si Elder Chu, ngunit hindi nagbago ni Katie Ting ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi siya sang-ayon sa pamamaraang ito, ang Blood Monster Cave Heaven ay maaaring magbukas anumang oras ngayon. Kung tinanggihan niya ang mungkahing ito sa ngayon, maaaring mabaigaw talaga siyang mahanap kahit ang huling pwesto na available. Kaya, agad siyang sumagot ng malungkot. Kung babalikan mo ang iyong salita, tiyak na iuulat ng Old Master ang bagay na ito kay Elder Sito. Makikita ko kung paano ka pa maglakas loob na itaas ang iyong ulo upang harapin siya pagkatapos. Ang Lady Boss ay hindi man lang nag-abalang tingnan siya, tinatrato siya na para siyang umutot sa hangin. Kaya naman, isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa kawalan. Ang napakalaking Five Elements Palace at ang mas maliit na Falling Lotus ay magkakasamang umiral sa bahaging iyon ng teritoryo na hindi maituturing na malaki. Dapat sabihin na hindi mabilang na mga Great Force mula sa buong 3,000 mundo ang natipon sa Blood Monster Territory sa ngayon. Parehong malaki at maliit na Great Forces ay sasakupan ang isang teritoryo na pag-aari lamang nila. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng kalamangan na maging mas malapit kung ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay lalabas sa harap nila. Walang ibang Great Force sa Blood Monster Territory sa parehong sitwasyon tulad ng First In at Zuan Yuan Cave Heaven. Mabahong brat, anong nakakabaliw na ideya ang niluluto mo ngayon? Hindi maiwasang magtanong ng Lady Boss nang makita niyang palihim na pinag-aaralan niyang kay ang kanyang paligid. Siya rin ang pumayag sa mungkahi ni Senior Brother Guo kanina. Bagamat maaari niyang hulaan na siya ay hindi mabuti, hindi niya alam kung ano ang plano nito. Hindi sumagot si Yang Kai. Sa halip, nagtanong siya ng ibang tanong. Lady Boss, nasa ilalim ba ng Zuan Yuan Cave Heaven ang First In? Sagot niya, kalokohan. Ang matanda ay ang may-ari ng First In. Kahit na ang matanda ay isa sa mga elder ng Zuan Yuan Cave Heaven, ang First In ay itinuturing na pribadong asset ng matanda. Pribadong asset, napatulala si Yang Kai. Maaaring hindi niya alam kung magkano ang kita ng First In, ngunit sigurado siyang kumikita sila araw-araw. Hindi banggitin na napakaraming sangay sa maraming great territories. Hindi ako makapaniwala na ang gayong Great Force ay walang iba kundi ang mga pribadong pag-aari ng matandang iyon na pinangalan ng Sito. Kailangan kong sabihin, ang pamana ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay ibang-iba sa atin. Kung gayon, mahihirapan ba ang First In kung papahirapan ko ng kaunti ang mga tao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven? Ngumisi siya. Kung ganoon, aasahan ko. Anong balak mong gawin? Kailangan mo lang manood ng magandang palabas mamaya. Habang nagsasalita, lumipat ang tingin ni Yang Kai sa Five Elements Palace. Nagkataon lang na nakasalubong niya ang tingin ng binata na kanina pa inaaway niya. Biglang nagsalubong ang apat na matang ngunit puno ng paghamak ang ekspresyon ng binata. Umabot siya at dahan-daang ipinadausdos ang kanyang kamay sa kanyang leeg na parang talam. Halata ang banta sa likod ng kanyang mga kilos. Ngumisi si Yang Kai sa kanyang puso at nagtanong sa Lady Boss. Sino ang lalaking iyon? Mukha siyang ganap na wastrel. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na iyon. Nakalimutan ko ang kanyang pangalan, ngunit malamang na siya ang legacy disciple ng matandang aso. Ganun ba? Ngumisi si Yang Kai. Nakuha ko. Nakatitig ng malalim sa binata, biglang sinabi ni Yang Kai. Maaga pa, may lakad ako. Pagkasabi niyo ay lumabas siya habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay tumingin at ganap na walang pakialam, halos bilang siya ay pupunta sa pagliliwaliw. Nabigo ang Lady Boss na pigilan siya sa tamang panahon, kaya't maaari lamang niyang ipaalala sa kanya. Huwag kang umalis ng matagal at bumalik ka agad. Ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay maaaring lumitaw anumang oras. Alam ko. Hindi man lang siya nag-abalang tumalikod habang winawagayway ang kamay sa kanya. Sa loob ng Five Elements Palace, pinanood ng binata si Yang Kai at hindi inalis ang tingin sa huli. Si Yang Kai ay kumikilos na parang nagpapatrolya sa sarili niyang teritoryo, lumilingon sa kaliwa at kanan sa malawak na kawalan. Walang sinabi kung ano ang ginagawa niya. Kaya naman, hindi napigilan ng binata na sumangot ng malamig. Nakakaawa na mahina, nakatayo si Senior Brother Guo sa tabi mismo ng binata. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, tumawa siya. Pamangkin, huwag mong husgahan ang isang tao sa kanilang hitsura. Napatalon sa gulat, ang binata ay nagmamadaling tumalikod at yumuko. Martial Uncle Guo, kumunat ang noo niya. Martial Uncle, anong ibig mong sabihin?
Mayroon bang anumang karapat-dapat na igalang ang brat na iyon? Sinabi ni Senior Brother Go. Alam mo ba ang pangalang Yuluo siya? Hindi naintindihan ng binata kung bakit biglang naglabas ng walang katuturang tao si Senior Brother Go. Kahit ganun, tumanggo siya ng seryoso. Oo naman. Pumunta ako sa Thousand Birds Territories Star City 2 taon na ang nakakaraan at lumahok sa Azure Arena sa isang kapritsyo. Nilabanan ko si Yuluo siya minsan. Oh, napataas ang kilay ni Senior Brother Go sa mga salitang iyon. Ano ang resulta ng inyong labanan? Ito ay isang draw. Inawi ko siya ng 6 na oras hanggang sa tuluyan na akong napagod sa huli. Ngunit, huwag mag-alala, Marshal Uncle. Ang alagad na ito ay nagsisikap ng husto sa nakalipas na 2 taon. Labis ang pag-improve ng lakas ko kumpara noon. Kung tama ang aking tansya, tiyak na papasok si Yuluo siya sa Blood Monster Cave Heaven. Hindi ipapahiya ng disipulong ito ang pangunahing sekta kung makasalubong ko siya sa loob. Tumanggo si Senior Brother Go. Hindi ako nag-aalala na makilala mo si Yuluo siya. Kung inawi mo siya sa magkatulad na termino 2 taon na ang nakakaraan, sigurado akong hindi ka hihina sa kanya pagkalipas ng 2 taon. Sa halip, nag-aalala ako na makilala mo ang batang iyon sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Saglit na nagulat ang binata, saka siya agad na inis. Marshal Uncle, bakit mo siya pinag-uusapan at minamaliit? Bagaman mahirap ang aking kakayahan, hindi ko kailanman nabigo ang mga turo ng Honored Master sa lahat ng mga taon na ito. Bumantong hininga si Senior Brother Go. Hindi ko sinusubukan na maliitin ka, ngunit hindi ka magiging maingat kung nakita mo kung paano nangyari ang away sa pagitan ng batang iyon at ni Yuluo siya. Napatulala ang binata, nakipag-away siya kay Yuluo siya dati. Ano ang resulta ng kanyang laban? Isang galaw. Lumingon si Senior Brother Go upang tumingin sa binata ng mahigpit. Si Yuluo siya ay ganap na natalo sa isang galaw. Imposible. Parang tinamaan ng kidlat ang reaksyon ng binata. Nanigas ang buong katawan niya sa gulat at malapit nang lumabas ang mga mata niya sa mga saksakan nito. Wala namang imposible dyan. Nasaksihan ko ito ng personal. Inabot ni Senior Brother Go ang isang daliri at itinuro ang matangkad na batang babae na nakatayo sa tabi niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Junior Sister Zu mismo. Nilinggan ng binata ang matangkad na babae at marahan itong tumanggo bilang pagsang-ayon. Isang galaw. Nawala ang kulay sa mukha niya. Siya ay kasing putla ng isang patay na tao. Paano matatalo si Yuluo siya sa isang galaw? Tulad ko, pinakondensed niya ang 6th grade elements. Isang hakbang na lang tayo mula sa pagsulong sa Heaven Opening Realm. Paanong ang sino man sa ibaba ng Heaven Opening Realm ay lubos na matatalo sa kanya? Simple lang. Sinulyapan ni Senior Brother Go ang likuran niyang kay sa di kalayuan. Ang pinagsasama-sama mo ay ang 6th grade elements, ngunit, ang batang iyon ay nag-condensize ng 7th grade elements. 7th grade elements. Naningkit ang mga mata ng binata na parabang nabigla siya. Sinabi ni Senior Brother Go, itong Marshal Uncle ay magbibigay sa iyo ng payo. Kung makatagpo mo siya sa Blood Monster Cave Heaven, tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Sigurado ako na ang batang iyon ay hindi isang malambot ang puso at mapagpatawad na binata. Kanina ka lang nakikipag-away sa kanya, kaya mag-ingat ka, baka sakaling may gawin siya sa iyo sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Naglakas loob siya. Nagalit ang binata. Tinapik ni Senior Brother Go ang balikat ng binata. Mas mabuting magtiis sandali at panatilihin ang kapayapaan. Pinagsama-sama niya ang 7th grade elements, kaya bagamat mukhang maliwanag at nangangako ang kanyang kinabukasan, ito ay talagang puno ng kasawian at panganib. Kung mas mataas ang nakatayo, mas mahirap ang bumagsak pagkatapos ng lahat. Matapos pakinggan ang sinabi ni Senior Brother Go, tila may naalala ang binata. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang kutis at tumanggo. Tatandaan ng disipulong ito ang iyong payo, Marshal Uncle. Nakatingin sa direksyon kung saan iniwan ni Yang Kai, bahagyang hinawakan ng binata ang kanyang mga kamao at nginisyan ang kanyang puso. Nakondense niya ang 7th grade elements. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Eksaktong kalahating araw mamaya, sa wakas ay bumalik si Yang Kai sa Falling Lotus. Tumangala siya at nakita niya na ang 5 Elements Palace ay siksikan sa mga tao. Maraming cultivator ang nakatayo sa kubyerta at nakikinig sa mga turo ni Elder Chu. Namangha siya sa nakita. Ilang tao ang dinala nila. Sumagot ang Lady Boss. Ang Blood Monster Cave Heaven ay nagbubukas lamang ng isang beses bawat 200 taon. Baka wala na silang pagkakataon sa hinaharap. Natural lang sa kanila na gusto ng bahagi ng isang bagay habang may pagkakataon pa sila. Ang mga numero mula sa Zuan Yuan Cave Heaven ay isinasaalang-alang sa mababang bahagi kahit na mayroon lamang silang 200 o higit pa.
Ang ilang malalaking puwersa ay maaaring magpadala pa ng 4 o 500 tao. Tumanggo si Old Bay. Limitado lang ang mga pasukan. Walang kwenta kahit marami sa kanila ang dumating. Kailangan nilang matagumpay na makakuha ng pasukan kung gusto nilang pumasok. Lumingon siya kay Yang Kai. Dapat kang kumilos ngayon. Huli na kung maghihintay ka pa. Tumanggo si Yang Kai at nadulas sa Falling Lotus. Inilagay niya silang Qingshan at ang iba pa sa Small Sealed World, pagkatapos ay inilagay niya ang Falling Lotus. Sa oras na matapos niyang gawin ang lahat, ang 200 disipulo mula sa Zuan Yuan Cave Heaven ay lumipat na at kumalat sa paligid. Ang mga ito ay pantay na ipinamahagi sa medyo maluwang na walang laman na kanilang teritoryo. Sa ganitong paraan, ang taong pinakamalapit sa pasukan ay magkakaroon ng pinakamalaking kalamangan kung may lalabas na pasukan malapit sa kanila. Maingat na tumingin sa paligid, natuklasan ni Yang Kai na halos sinakop ng 200 disipulo ang buong lugar sa loob ng void. Ang distansya sa pagitan ng bawat tao ay medyo pantay-pantay. Malinaw na wala silang intensyon na mag-iwan ng anumang espasyo para sa first in. Kung mayroong higit sa 30 tao mula sa first in na nagsisikap na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven, ito ay magiging isang awkward na sitwasyon. Ang Zuan Yuan Cave Heaven ay may kalamangan sa mga numero. Kung ito ay dumating sa isang away, ang first in ay walang mga pakinabang na sasabihin. Tunay na mapalad na mayroon siyang sealed world bid. Lady Boss, alis na ako. Nakatutok si Yang Kai sa isang tiyak na lokasyon, kaya pagkatapos ng maikling palm, agad siyang nagtungo sa lugar na iyon. Young Master, mangyaring mag-ingat. Tawag ni Yuhi mula sa likuran. Naikuyom ni Go Ziyan ang kanyang mga kamao at mabilis na sinabi. Ang subordinate na ito ay bumabati sa inyo ng lahat. Naway bumalik kayo na may tagumpay. Kumaway si Yang Kai ng palm. Ilang sandali pa, dumating siya sa isang lugar malapit sa isa sa mga disipulo ni Zuan Yuan Cave Heaven at huminto. Malapit man daw ito, ilang daang metro pa rin ang layo niya sa kabilang partido. Kaya lang ang iba ay may distansyang ilang kilometro sa pagitan nila, kaya medyo malapit ang distansyang ito. Ang Zuan Yuan Cave Heaven disciple ay sumigaw kay Yang Kai nang mapansin niya ito. Brat, naghahanap ka ba ng gulo? Hindi lamang dumating si Yang Kai ng mag-isa, ngunit sa lahat ng lugar na maaari niyang ihinto, kailangan din niyang huminto ng napakalapit sa lalaking ito. Kaya naman, labis siyang ikinagagalit nito. Nang marinig iyon, lumingon si Yang Kai sa disipulo at ngumisi. Tinuro niya ang ibang direksyon at nagtanong. Junior brother, pwede ba kitang tanungin? Ano ang pangalan ng lalaking iyon? Ang Zuan Yuan Cave Heaven disciple ay tumingin sa direksyon na itinuturo ni Yang Kai at bamulong. Si Yin Xinjiao iyon. Si senior brother Yin ay ang legacy disciple ni Elder Chu. Inaasahang asansol siya sa 6th grade heaven opening realm sa hinaharap. Hoy, anong kalokohan ang binibilang mo? Ang lakas mong maging walang hiyang tawagin akong junior brother. Kaya ang pangalan niya ay Yin Xinjiao. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Kahit na ilang kilometro ang pagitan nila, ang ngiting iyon ay nagbigay kay Yin Xinjiao ng hindi maipaliwanag na takot. Binaban niya ang tingin kay Yang Kai bago malaman kung ano ang kaya ng huli. Gayunpaman, alam niyang hindi siya ang kalaban ni Yang Kai nang malaman niyang kahit si Yu Luo siya ay natalo ni Yang Kai sa isang galaw. Natural lang sa kanya na hindi komportable kapag pinapanood siya ni Yang Kai ng napakalobo. Itong lalaking ito ay hindi maaaring makipagkompetensya sa akin para sa isang pasukan, tama. Kung tutusin, ilang kilometro ang distansya sa pagitan namin. Kung ang pasukan ay lilito malapit sa akin, tiyak na magkakaroon ako ng kalamangan. Paano siya mananalo?